Welcome back mga ka-homemade, at dito sa video na to ay pag-uusapan natin kung gaano ka-importante sa buhay natin ang insurance. Well, magkakaiba talaga ang opinion ng mga tao pagdating ng usaping insurance. Maaring ang iba ay ayaw kumuha ng insurance sa kadahilanan ng sila ay single at wala pang umaasa sa kanila, of course. In fact, yung iba nga ay nagsasabi na dagdag expenses lamang ang pagkakaroon ng insurance. Well, what if ay nagkaroon ka ng critical illness at wala ka pang health funds or medical funds, pondo para sa medical expenses mo? Di po ba ang mga pera na inipon mo ay magagamit mo ito para sa pangtostos sa medical expenses mo para lang makarecover ang health mo at makapagtrabaho ka ulit? Baka pati na ang mga naipondar mong sasakyan, lupa, bahay ay maisanla mo pa ito or even maibenta mo pa ito para lang may panggastos ka sa iyong medical expenses araw-araw. Sa panahon ngayon, hindi na lamang ang buhay ang ini-insure natin, kung hindi pati na rin ang mga ari-arian, kalusugan, pangpa-hospital, pagbiyahe, bahay, sasakyan, negosyo, at iba pa na maaari nating i-consider na mahalaga sa buhay natin. Di po ba? Napakahalaga ang insurance sa isang tao na limitado lamang ang budget at pondo sa mga panahon ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng insurance, of course, para sa kalusugan, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Kaya itinuturing talaga na best practice ang pagkakaroon ng insurance upang hindi na dumagdag sa mga gastusin natin na hindi naman natin napaghandaan. Di po ba? Kaya ngayon pa lamang ay you have to invest in yourself habang bata ka pa at wala ka pang karamdaman. Why? Because kapag wala kang pera, wala kang panggamot, ay malulungkot ka, lalo kang manghihina. A sad soul can kill you quicker, far quicker than a germ. Okay? So let's go now. Pag-usapan na natin kung gaano ka-importante ang insurance sa buhay natin. Number one, why is insurance is important? Because it protects your spouse and children from damaging financial losses if something happened to you. Oo nga naman. Kung anumang nangyari sa iyo, nagkasakit halimbawa, nagkasakit ka, poryabuyag, na disgrasya, of course, ang sasagot po dyan sa financial mo ay si insurance po. Si insurance company po ang mag-shoulder po dyan sa mga bayarin nyo. Kung sakali man ay nag-effect na po ang policy mo. So yun po ang kagandahan kung meron kang insurance. Yung mga gastusin mo ay si insurance company na po ang sasagot dyan. Yan po ang isa sa mga importance ng insurance sa buhay mo. Pangalawa, it provides financial security. Of course, if you have a family, a business, or others who depends on you, kung ano naman, kung maraming tawag dito, kung ikaw ay isang breadwinner, napakaraming dumidepende sa income mo, ay of course, kailangan mo talaga ang insurance because it helps to ensure that when you pass away, your family will have the financial resources it needs to protect their home, your car, and provide the income needed to run a household. Your beneficiary will receive a lump sum payment that is guaranteed to be paid in full. Kung ang ibig sabihin dito, guaranteed in full, to be paid in full. Kung sakali man ay yung sum assured mo or yung kinuha mong insurance for yourself ay 1 million, ibig sabihin ay ibibigay po yan sa inyo ni insurance company ng buong buo yung 1 million. Tax-free po yan. Okay? So, meron silang magagamit para sa financial needs nila in the future. Yan po ang number 2 na importance of life insurance. At ang pangatlo naman, it helps to pay off debt. Of course, alam naman natin na kapag nagkasakit tayo,
Lalo na kapag wala ka pang pondo or let's say wala ka pang health funds or medical funds, ang mangyayari dyan kapag nagkasakit tayo ay nababaon tayo sa utang, na membrenda tayo ng mga gamitan. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinondar natin or possible na yung mga pinondar natin, bahay, kotse, lupa, ay masasanla po yan or either mabebenta pa. Diba? Dahil wala nga tayong pondo, wala tayong financial or health funds and medical funds. So, makakatulong po ang life insurance. With your life insurance, the lump sum payment or the benefits will be paid to your beneficiary full without tax. Yan, kagaya ng sinabi ko, ay makukuha po ng buong buo ang lump sum or yung sum assured na kung magkano ang ibinigay sa'yo. Meron kasi dito na critical illness, hindi naman ibig sabihin na kapag na-dedo na si policy holder, ay saka pa niya ma-enjoy ang kanyang insurance benefits. Kasi as of these days, magkaiba na po ang takbo ng insurance compared to the older days. Kasi ngayon kahit live and kicking pa ang policy owner, ay pwede pa niyang makuha or ma-enjoy ang pera na ihinulog niya as premium. Okay? At katulad ng sinabi ko, ay may enjoy niya habang buhay pa si policy owner. So it helps to pay living expenses. You have a contract with the company. So the insurance company promises to pay a certain amount of money. Lagi namang death benefits ito. Pero hindi naman yan. Makukuha na, as of these days, ay makukuha mo na ang pera mo kung sakali man ay kakailangan mo na, no? So yan ang pagkakaiba ng insurances. So may enjoy mo. Insurances before and now. May enjoy mo ang pera mo. At magagamit mo na ito for your expenses, for your housing, education, and living cost. So yun po ang pagkakaiba ng insurance noon at insurances ngayon. Okay? Kaya ng sinabi ko kanina, ay napakalaking tulong po ang life insurance because it helps pay any medical expenses or send kids to school. Ayos, di ba? The main benefits of adding life insurance to your financial plan is that if you pass away, your heirs receive a lump sum tax-free from the policy. Lagi naman ganun eh. Yun yung mga nasa isip ng mga tao. Kaya nagiging close-minded sila sa life insurance. One, in fact, ay napakalaking tulong po ang life insurance. Siya po ang magsagubang. Siya po yung sasagot sa mga gastusin mo. Okay, back to school time. Using the variable universal life insurance, it help you pay your college tuition. It has the potential to accumulate cash value, which you can then use to supplement your college funding strategy. So yan magagamit mo ang life insurance para sa future mo and even doon sa retirement ng future mo, ikaw mismo na policy holder. Okay? So ngayon pag-usapan naman natin ang retirement goal, which is ayun nabanggit ko kanina while ago. Kailangan natin meron tayong retirement goal or meron tayong retirement plan para sa future natin. Of course, kailangan natin mag-save for our expenses for holidays. Christmas, malaking gasto mag-Christmas ngayon. At of course, dapat mas malaki ang para sa retirement. Pero kung ganito lang ang sisidlan ang gagawin mo, baka nakawin yan. Ay pwedeng ilagay mo na, i-invest mo para sa insurance sa sarili mo, and at the same time, your money will grow, your money will accumulate. Okay? So yan yung isa sa mga importance ng insurance. Ngayon naman, what is the benefits for having your retirement? Una, meron kang independence. Independent ka pag matanda ka na.
Okay, most people worry about being a burden to their family in their old age. Totoo nga naman. Pag meron kang pera, meron kang retirement pondo, retirement fund, ay yung mga anak mo ay mag-aagawan yan sa'yo. Dito yan si mama sa akin dahil alam nilang may pera ka, pero pag wala kang pera, doon ka muna kay kuya at wala akong bigas. Yun, no? So pagpapasapasahan ka nila. So it can also be emotionally distressing to be dependent on someone else for your expenses. So kagaya ng sinabi ko ay mai-stress ka lang kapag wala kang retirement pondo. Okay? And isa pa, medical cost habang tumatanda tayo or senior na, damatans na tayo, kailangan natin ng mga maintenance at kapag wala kang retirement pondo, ay saan ka kukuha ngayon, di ba? With each passing day, the cost of medical treatment is reaching new heights. O nga, ang mahal-mahal na ng maintenance ngayon. Napakamahal na ng mga medical expenses natin. People are more susceptible to illnesses. At an older age, madaling magkasakit po ang tao habang tumatanda na tayo kasi humihina na yung mga organs natin and we are prone to sickness. Kaya ngayon pa lamang ay kumuha na tayo ng insurance para sa retirement plan natin. It can burn a massive hole in our savings. Nga, butas talaga ang bulsa dyan natin. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Nadoble ang medical cost. Each individual wishes to reduce their tax liability and maximize their savings. In life insurance, you can get your retirement benefit tax-free. Okay, totoo yun. Kung magkano ang nakalagay doon sa insurance mo, yun din ang makukuha mo. Dito kasi ay meron tayong money back guaranteed kung magkano yung premium na binayaran mo ay makukuha mo yan at the age of 75 kung hindi mo nagamit ang perang yun. Mai-enjoy mo ang pera, magagamit mo pa din ang pera mo habang ikaw ay live and kicking and you have a peace of mind, of course. The stress of managing money to meet your long-term and short-term expenses can be dreadful. Nga, nakakabahala yung wala kang pera, wala kang peace of mind. Lagi ka na lang nanghihingi doon sa mga anak mo. Paano kung walang pera din yung anak mo? Ngayon, so it can be dreadful. Magkakaroon ka ng hypertension and of course, iba pang unfortunate illnesses. Na high blood ka na, inatake ka pa. Kaya, pero pag mayroon ka ng pondo, may pera ka na, ay medyo meron kang peace of mind. So, kung ikaw ay isang ina at isa pang breadwinner, abay kailangan mo nito para naman sa benefit during critical illnesses. Meron tayo dito kapag nagkaroon itong si client ng critical illness, let's say halimbawa, na-stroke. Dahil sa sobrang trabaho ni mother, na-stress siya sa work, kaya medyo na-stroke. Nagkaroon ng hypertension and then na-stroke. In that case, yung critical illness na pera mo dito sa insurance ay makukuha mo siya. 100%. Let's say, meron kang 1 million na sum assured or insurance na kinuha mo, ay makukuha mo ng 1 million, buong 1 million ang makukuha mo doon. So magagamit mo siya para sa medical expenses mo, para sa recovery mo. Okay? Makukuha mo siya and at the same time ay ma-waive na ang mga bayarin mo. Let's say, naka 1 year ka palang pagbayad sa policy mo, sa insurance mo, naka 1 year ka pa lang, or let's say, naka 5 months ka pa lamang, and then, nagkaroon ka ng unexpected happening. Tawag dito, na-stroke dahil sa sobrang stress, sa sobrang trabaho ay na-stroke. So, lahat ng mga bayarin mo for 10 years to pay, kahit 5 months ka pa lamang nagbayad, ay ma-waive na po lahat ng bayarin mo at cover ka pa rin.
So, tuloy-tuloy ang serbisyo ni life insurance at makukuha mo pa yung 1 million na sum assured or yung insurance money mo na magagamit mo doon sa recovery period at sa mga iba pang gastusin para sa iyo at sa mga anak mo. Yan ang kagandahan sa meron kang life insurance. Okay? Kagaya ng sinabi ko ay meron ka ditong 3 times na claims for unrelated major critical illness. Let's say, tawag dito. Kanina yung sinabi ko ay stroke. Pwede rin diabetiko, nagka-diabetes, isa rin yan sa mga 42. Meron tayong 42 major critical illness at meron din tayong 15 minor critical illness. Kung sakali man ay isa sa mga illnesses na nadali ka sa isa sa mga major critical illness doon sa 42 major critical illness ay makukuha mo po yung 100% guaranteed na makiklaim mo yung sum assured or yung insurance money mo, 3 times magkakaiba pong sakit yan, unrelated critical illness. Let's say diabetes, stroke, o kung ano ba dyan, na coma, yan, makukuha mo dyan. At meron tayong 42 major critical illness dyan. So, ito yung mga benefits na makukuha kapag ka nagkaroon si client ng critical illness. If you get diagnosed with a major critical illness, future premium payments will be waived. So you can focus on your recovery. Yun yung sinabi ko kanina, magagamit mo siya para mag-recover ka. Yung pera makukuha mo ay magagamit mo para sa iyong recovery. At meron tayong 42 major critical illnesses and 15 minor critical illness. Kapag meron kang additional 20% cash benefit subject to a maximum of 500,000 if diagnosed with one of the 15 covered minor critical illness. So kung meron kang 500,000 na sum assured, ay meron kang 20%, so 100,000 ang makukuha mo kapag meron kang minor critical illness. So 20% of 500. So 100,000. Ibig sabihin kung 1 million ang insurance money mo ay meron kang pagka 1 million ay 200,000. Okay? So, ayan, choose from flexible payment. Meron tayong payment na 5 years to pay, 10 years to pay, and 20 years to pay. At meron din tayong 100% return of premium paid off if you don't make any major critical illness claims at 75. Ibig sabihin nun, major critical illness. So, kahit nakaklaim ka na ng minor critical illness isang beses, makukuha mo pa rin yung insurance money mo. Kahit nakakuha ka na ng 100,000 or 200,000 if 1 million ang sum assured mo. Makukuha mo pa rin yung buong-buo ang premium. Lahat ng ibinayad mo, makukuha mo pa rin siya. Nang buong-buo at age 75 kung sakaling hindi mo nagamit ng major critical illness. At meron ding death benefit of course. Kasama na po ang death benefits doon. Kahit nakakuha na ng 500,000 or 1 million at kung sakali mang ay hindi na nakayanan ni client at bumigay na, ay makakakuha pa rin siya ng kung magkano sa assured na 1 million, makukuha pa rin ng pamilya niya ang 1 million. Yun po yung isa sa mga benepisyo. Pero yung iba kasi natatakot kumuha ng insurance kasi nga daw, tunglo daw. Let's be open. Maging open-minded po tayo, Kasi yung iba, natatakot kumuha ng insurance. Pero, kumukuha naman sila ng St. Peter Life Plan. At ano ba ang pagkakaiba ng St. Peter Life Plan at itong insurance na ino-offer ko sa inyo?
ang St. Peter Life Plan ay ano lang po yan, kabaong, para sa kabaong lang po yan. Pinaghandaan ng iba yung kabaong, samantala yung health niya ay hindi niya pinaghandaan. Ba't ganun? Napaka mali naman ano. Dapat paghandaan yung health bago ang pagbili ng kabaong. Ano daw? So, yun talaga dapat ang gagawin natin ay kumuha na tayo ng health plan habang maaga pa or habang bata pa tayo. Kasi habang tumatagal, habang tumatanda ay lumalaki po yung bayarin natin. Kasi nga yung risk ng tao habang tumatanda ay tumataas po yung risk. Kaya ang mangyayari ay tumataas din yung premium natin. Okay, kaya habang bata pa ay kumuha na tayo. Alright, so in short, ano ang tawag sa mga ito? Ito po ay investment. Investment for yourself. Dahil kailangan mo dito mag-invest para sa health funds mo. Kailangan mo ng health funds at kailangan mo din ng medical funds. Yan ang napaka-importante para in the future ay hindi tayo mabahala kung sakali man ay dumating ang mga unexpected moment for our health. Right? So napaka-importante po ng insurance because the value of insurance ay we protect your family, we send your kids to school, we prepare for your retirement, and of course we sustain lives. And we prepare for your life's unexpected event. And we make dreams come true even better, di ba? So ngayon saan nga ba tayo pwedeng mag-invest para sa sarili natin for our future, para sa health funds and medical funds natin? Dito po yan sa the number 1 fastest growing insurers in the Philippines po yan, which is yan po si FWD Life Insurance, which is nung 2021 ay naging top 5 na ito in terms of total premium income. And then, ito ang napaganda, we are changing the way people feel about insurance kasi si FWD po ang nagbago ng pananaw ng mga tao hinggil po doon sa insurance. Kasi dati po, ang insurance, back on the early days, ang insurance ay hindi mo po may enjoy ang pera mo. Ibig sabihin doon, hindi makukuha ng policy owner ang pera niya hanggat hindi siya nag-goodbye. Pero nowadays, sa tulong ni FWD ay naging po yan, may enjoy na po muna po ang pera mo kahit ikaw ay kumakain pa. Mabibili mo po siya, pwede kang magbakasyon, makuha mo yung pera mo at magbakasyon ka, mag-enjoy ka for your life. So punta naman tayo dito sa sitwasyon ng current situation ni FWD ngayon at in 8 years ay meron na itong 10 markets worldwide. Meron na ito sa Hong Kong, Macau, Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore, Japan, Philippines, Vietnam, and Indonesia. At meron itong mag-o-open ito sa China, yung pinakamalaking office sa China. So yan, napakalaki ng FWD natin. At meron itong 63.7 billion in total asset. Dollar po yan, Dollar po yan. Ito naman ang mga nakuhang award ni FWD. Kaya mapagkakatiwalaan talaga si FWD. At sino nga ba si FWD? So, FWD focused on Asia, the place we know and understand. FWD is a multinational insurance company based in Hong Kong and founded in 2013 as the insurance arm of Pacific Century Group. Ito po ang mother company ni FWD Group, si Pacific Century Group, which is ang chairman din nito ay si Richard Lee, which is it is an Asia-based private investment group founded in
1993. With an interest in technology, media and telecommunications, financial services, infrastructure, property, and other investment. So yun po yung pillar of business ni Pacific Century Group, ang mother company ni FWD. Parang si Mang Inasal yan, si Greenwich, ang mother company nila ay si Jollibee. Ganun din yan dito kay FWD. Napakalaki po ang mother company niya, si Pacific Century Group. Okay? So si FWD Group sales life insurance, medical insurance, general insurance. And ano nga ba? In 2021 ay meron na itong 63 billion US dollar assets, which is ay nabanggit ko kanina. And on March 13, 2023, FWD Group refiled its main board listing application with the Stocks of Exchange of Hong Kong. So sumali sila sa Stocks Exchange of Hong Kong. So napakalaking kumpanya ni FWD kaya wala po tayong dapat ipag-alala. At sino nga ba ang founder and owners ng FWD? So si Richard Lee, siya po yung founder ng FWD. Siya po ang anak ni Li Ka-shing. Si Li Ka-shing po ay siya po yung pinakamayamang businessman na tao sa the number 1 richest businessman in Hong Kong at meron siyang 39 billion US dollar in total asset. At ito naman si Richard Lee, ang founder ng FWD, ay meron lamang itong 4.7 billion dollars in total assets. Net asset po yan. Ito po ang tatay niya. At itong si Li Ka-shing ay isa po yan sa mga may-ari at siya po ay merong may pinakamalaking share dito sa FWD Group of Company. Ito si Li Ka-shing. At alam nyo ba na itong FWD Group of Company ay isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas ay nagpa-insured or kumuha ng insurance dito kay FWD? Sino po yan? Siya po si Manny B. Pangilinan. Napakayaman ng taong yan. Siya po yung may-ari ng Channel 5. Nagmamayari ng Meralco. Nagmamayari ng Maynilad. Okay, kumuha dito kay FWD. Pag-usapan natin yan mamaya. Kung napapansin nyo ito yung mga owners ng FWD Group of Company. Apollo Global Management, Canada Pension Plan, Investment Board, Houtai Securities, Li Ka-shing Foundation, which is ayun yung binanggit ko kanina. Ito si Li Ka-shing. Siya po ang isa sa mga nagmamayari ng FWD at isa din siya sa may pinakamalaking share dito kay FWD. At ito, kung napapansin nyo ito, linagyan ko siya ng itim, in-highlight ko ng itim, which is ay si Metro Pacific Investment. Sino po si Metro Pacific Investment? Si Manny Pangilinan po yan. Isa sa mga may-ari ng FWD ay si Manny Pangilinan. Ang company ni Manny Pangilinan ay isa sa mga nagmamay-ari ng FWD. So si Manny Pangilinan, siya po yung president ng Metro Pacific Investment, nagmamay-ari ng Meralco, Maynilad. Ano pa to? Napakadaming company na pinagmamayarian nito at nakasali rin ito sa Stocks Exchange of the Philippines. Kasali siya sa Stocks Exchange, which is ICFWD, ay makakasali din ito sa Stocks Exchange of Hong Kong. Napakalaking kumpanya, di ba? Kaya dito si Manny Pangilinan ay kumuha na, nag-invest na dito kay FWD. Hindi lang siya basta nagpa-insured or kumuha ng insurance dito kay FWD, bumili pa siya ng share mismo dito kay FWD. Isa siya sa mga owner, nagmamayari ng FWD. Napakalaking
napakayaman na tao nagtiwala kay FWD. Ano? Tayo pa kaya mga ordinaryong tao hindi magtiwala dito kay FWD? Ano? Napakalaking tanong niyan. So, pumunta tayo dito since tradable itong si FWD natin. Kaya, sino nga ba ang mga nagtitrade ng pera na hinuhulog natin? Ang nagpapalago ng pera natin kung sakali man ay kumuha ka ng VUL or Variable Unit Life Insurance dito kay FWD, ang isa sa mga nagpapalago niyan, ang mga bangko na nagpapalago niyan ay si BPI, si Security Bank, and si FWD mismo. Si Security Bank pala ay ito yung tie-up company ni FWD. Kung pupunta ka sa Security Bank, ay makikita mo doon si FWD. Okay? So, sila ang nagpapalago ng pera natin. Kung kumuha ka ng VUL or Variable Unit Life Insurance, ay yung mga charges ay isa sa mga charges na napupunta dito sa mga fund manager. Kaya huwag kang magtaka kung ang investment na kinuha mo ay on the first year, second year, and third year, ay meron itong bawas dahil mapupunta po yan sa fund managers, mapupunta po yan sa insurance charges. Sa insurance charges po yan. At sila po na po ang bahalang mag-invest sa pera natin. Kaya kung gusto mong mag-invest, kung gusto mong i-invest ang pera mo, ay dito mo na i-invest sa insurance company natin si FWD, at si FWD na po ang bahalang magpalago ng pera natin para magkaroon ka ng retirement plan, educational retirement plan for you pag matanda ka na, matanda na tayo, and then educational plan para sa mga anak mo, mga anak natin. Makakakuha po kayo, magkakaroon po kayo ng educational plan. So, napakaganda, di ba? Kaya kumuha ka na ngayon pa lang ay kumuha ka na. Pumunta naman tayo sa top 10 companies in the Philippines. Insurance companies in the Philippines in 2023. Ito po yung nahagilap kong top 10 companies in the Philippines. Ano? Nabilong na po dito si FWD ay number 6 siya. Dito sa listahan na ito. Ano? Sa listahan na ito. Which is ay makikita natin na si Sun Life ilang dekada na. Si Sun Life number 1 siya dito sa listahang ito, ano? 1895, si Pro Life 1996, si Manulife 1907, o Insular Life 1910, o si AIA, which is formerly Philam Life ito, in 1947 pa. So ang tatagal, mga dekada na ang kinain ng mga to, ano? Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa top 10 sila sa listahan dito. Pero silipin natin sa baba ang sitwasyon ng mga ito na nasa 1, 2, 3, 4, 5. Kung nasaan na ba sila. So silipin natin. Pumunta tayo dito sa listahan mismo ni Department of Finance and Insurance Commission. On 2014, which is kulilat pa si FWD, nandito sa pinakababa pa si FWD. Pero pagdating naman ng 2022, December 31, 2022, si FWD ay nasa pang-anim na siya. So, official list po ito ng mga insurances in the Philippines. Sa 2022, ay nasa pang-anim na siya. Inapakan na niya yung ibang malalaking kumpanya daw. Inapakan na niya, nasa baba na sila. At silipin pa natin ito, 2023, latest na result of insurance companies in terms of annual business premium. Number 3 na si FWD. Which is meron itong 3 billion. O biruin mo, nasa number 3 na, si Sun Life number 2, o nahahabol na niya si Pro Life number 1. Pero, sino nga ba itong mga to? Tingnan natin sa mas baba pa. So ngayon naman ay pumunta tayo dito sa paid up capital of life insurance companies
as of December 31, 2022, si FWD ay nasa number 3 at meron itong 2.3 billion na paid up capital. Nasaan na yung iba? Yung mga nasa taas, yung mga nasa taas na ito sa mga top 10 list na ito, nasaan na sila? Si Sun Life, si Pro Life, nasaan na si Alliance, si Philippine AXA, nasaan na sila? So tingnan natin, nasaan na ba sila? Nandoon na sila sa baba. Si Manulife, nasaan na ba? Si Manulife ay meron na lamang itong 500 million lamang ang paid up capital niyan. Alam nyo guys, napaka-importante nitong paid up capital. Doon mo masusukat ang isang company kung gaano siya pinagkakatiwalaan ng mga tao. Napakarami po nang nagtitiwala kay FWD. Lumaktaw na siya sa number 3 based in paid up capital at nandito na siya sa number in 2023 ay number 3 na rin siya. On paid up capital ay number 3 pa rin siya. Okay? Meron siyang 2.3 billion. Napakalaking salapin niya. Marami talaga nagtitiwala. Kaya ano pang inaantay mo? So ito po yung isang paraan kung paano ka magkaroon ng health funds. Right? So, hindi ko na po habaan ang video natin guys at napakahaba na po ng video na to at I hope na ang mga laman na ito ng video nito ay makatulong po sa inyo ng napakalaki para magkaroon po kayo ng health funds and at the same time ay medical funds para naman kung sakali man ay magkaroon kayo ng unexpected happening sa buhay nyo ay nandyan po si FWD na tutulong para sa pondo. Hindi na kayo mangangapa, mangungutang, magbebenta ng gamit. Pati bahay nyo ay ibebenta nyo para lamang sa pangtostos sa medical expenses nyo. Okay? So, hanggang dito lang muna. Thank you for watching po. Hanggang ginawa muna nating video ngayon ay patungkol muna sa insurance. Nag-focus muna ako dito at next year na tayo gagawa ng tutorial sa pag-trading natin. Okay? So, I hope na nakatulong po sa inyong video na to at pakilike po ang video na to. Good luck po sa inyong lahat. And thank you for watching po.